Ang huling sirena. Sa isang tahimik na baryo sa tabing dagat, may isang binatang nagngangalang Elias. Lumaki siyang mahilig mangisda at madalas nag-iisa sa kanyang bangka tuwing dapit hapon. Isang gabi, habang abala siya sa pag-aayos ng lambat, nakarinig siya ng malamyos na awitin na tila nagmumula sa laot. Lumingon siya sa paligid ngunit wala siyang nakikita na ibang tao. Lumalakas ang ihip ng hangin. Na para bang lumalakas din ang tinig, iyon ay kakaiba, misteryoso at nakabibighani. Sa pagkakataong ito, halo-halo ang kanyang nararamdaman, natatakot na parang gusto makita ang pinagmulan ng tinig. Sa kabila ng takot at pagtataka, dahan-dahan niyang tinunton ang pinagmulan ng tinig. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya kailanman inakalang totoo, isang sirena. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabi, at ang kanyang buntot ay kumikislap sa ilalim ng tubig na parang mga bituin sa kalangitan. Gusto niyang gumising dahil iniisip niya na panaginip lang ang lahat. Hindi niya inakala na ang isang kwento-kwento at sa palabas lang makikita ay kaharap niya na sa pagkakataong ito. Huwag kang matakot, malumanay na sabi ng sirena. Ako si Marilad. Matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi makapagsalita si Elias. Hindi niya alam kung siya ba ay nananaginip o sadyang nakakita ng isang hiwagang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinaroroonan na natulala na lamang. Ngunit ang mga mata ng sirena, malalim, malungkot, at puno ng hinanakit, ay tila may kwentong nais ipahayag. Bakit ka narito? Tanong ni Elias matapos niyang makabawi sa pagkagulat. Dahil gusto kitang batiin. Ikaw na marahil ang huling tao na makakakita sa akin. Malapit nang maglaho ang lahi namin, sagot ng sirena, may lungkot sa kanyang tinig. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nalaman ni Elias na ang mga sirena ay unti-unting nawawala dahil sa polusyon at pagsira ng mga tao sa dagat. Si Marilad na lamang ang natitirang tagapag-ingat ng kanilang lihim. Ngunit alam niyang hindi na magtatagal ang kanyang lahi sa mundo ng mga tao. Dumaan ang ilang gabi at palaging nagkikita sina Elias at Marilad. Unti-unti nilang nakilala ang isa't isa hanggang sa maramdaman nilang parang matagal na silang magkaibigan. Subalit alam nilang hindi maaaring magtagal ang kanilang pagkakaibigan, hindi maaaring magsama ang isang tao at isang sirena. Isang gabi, sa huling pagkakataon, muling nagtagpo sina Elias at Marilad. Kailangan ko nang lumisan, wika ng sirena. Ngunit nais kong tandaan mo, Elias, na may mga nilalang na hindi nakikita ng lahat. At kung paano ninyo pinangangalagaan ang mundo, ganoon din ang magiging kapalaran namin. Napatitig si Elias sa dagat, at bago pa niya namalayan, biglang lumubog si Marilad sa alon. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang kumikislap nitong buntot bago ito tuluyang maglaho sa kadiliman. Simula noon, nag-iba ang pananaw ni Elias. Hindi na lamang siya basta isang mangingisda, naging tagapag-ingat din siya ng kalikasan. Ikinuwento niya sa kanyang mga kababayan ang nakita niya, hindi upang maniwala sila sa sirena, kundi upang maunawaan nila na may mga bagay na kailangang ipaglaban, kahit hindi natin sila laging nakikita. At sa bawat gabi, habang nakatingin sa dagat, inaawit niya sa hangin ang isang lumang kanta, umaasang balang araw ay muling maririnig iyon ng isang sirena. Ngunit kahit wala mang sirena o meron man, alagaan at pahalagahan pa rin natin ang karagatan.